kung makikita nyo, itong bandang kanan natin is the Bridgetown. Diyan din located yung ating temporary Pasig City Hall. Ayan, hello sa mga taga Pasig dyan. Ayan yung Bridgetown, maganda rin gumala dyan no? Pag morning pwede mag-jogging, walking, and mga playtime ng mga bata sa umaga. Pwede rin naman sa gabi. Ayan, actually mas lively sa gabi dahil yan, maraming dyan sa gabi, maraming pwedeng paglibangan. So merong mga soccer field, something gano'n. Tapos ayan nga, yung mga panchetto. So parang merong mga night food market. Pwede tayong kain-kainan. So yun yung natatanaw nyo na kulay gray na building is the temporary Pasig City Hall. Dahil nga pinapaayos ni Mayor Bico yung main, di ba, yung pinaka City Hall ng Pasig doon sa may Kapasigan. So ayan, pinapaganda. Actually ni-rebuild talaga dahil giniba talaga yung old Pasig City Hall dahil nga nagkaroon ng problema, di ba, nagkaroon ng mga crack yun so prone na rin sa danger. Tapos dito sa kaliwa may tinatayo yung Akari na UAAP Stadium. Ayan, so magiging magiging busy place na rin tong area nito. So dito sa Bridgetown madalas din tayong gumala dyan nung panahon na kahit hindi pa masyadong develop, pinapayagan na nilang mag-jogging dyan yung mga tao. So ngayon meron naman silang amenities, meron ding mall doon sa may part ng Quezon City kasi yung Bridgetown is nasa boundary halos ng Quezon City yan. So yung Bridgetown is nasasakop siya ng Pasig and Quezon City. So ito yung pinakadulo ng Amang Rodriguez. Then pagkatapos nito, ko-connect na to sa Ortigas Avenue. So ito na yung Ortigas Avenue. Pag kanan nyo dito is Ortigas Avenue. Ayan. So pag dinire-diretso nyo itong Ortigas Avenue, tatagos kayo dito ng EDSA. Then after EDSA, yun, yung Green Hills, San Juan, ayan, to Valencia. So yun. So pag kumaliwa ka naman is yung C5 Avenue, diba? C5 Road. So yun yung E. Rodriguez. So syempre dito tayo pupunta sa kaliwa. So aakyat ka ng flyover, hindi ka sa service road dadaan. So aakyat ka ng flyover kung pupunta ka ng Pasig Boulevard. So syempre left side yun. So yan. So pag diniretso nyo kasi yung service road, mapupunta ka sa ilalim, medyo out of the way tayo doon. So dito tayo sa kaliwang side. So kung papuntang Makati, dito rin. So yung papuntang EDSA, diretso lang sa flyover. So dito tayo sa left, so sa Makati side. Pero ang punta natin Pasig Boulevard. So let's turn left dito sa flyover. Nagmumotor, ingat-ingat lang dito dahil nung nakaraan meron na aksidente ditong isang rider ng motorcycle. So namatay siya, taga Santolan, Pasig. So nabalitaan din natin yon. So yun nga, nananawagan yung mga kamag-anak doon na kung may naka-witness din sa pangyayari kasi walang malinaw na cause kung ba't siya na aksidente. Hindi alam kung self-inflicted or merong nakasanggi sa kanya. So ingat-ingat doon sa pagligo doon sa flyover na yan. So merong doon, may incident happen. So medyo prone yun kasi medyo mabibilis din yung sasakyan doon. So ito naman yung kanan natin, yung Chendisitas. Ayan, parang mall siya na marami rin commercial complex. Then yung kasunod niya is yung SM
Center, Pasig. So yan. So yung Chantisitas, marami rin siyang katabi na Heavy kainan. traffic reported ahead. Kasi yung banda ron, Julia Vargas na yun. So may mga may mga na rin dyan, yung mga papuntang Ortigas Center. So medyo traffic pa rin ngayon kahit alas 12 ng tanghali. So ito yung Julio Vargas footbridge. Ayan. So dito sa left side meron ding project ang DMCI Homes dyan, which is the Balaron Tower sa kaliwang side nito. So bakit ko binabanggit? Siyempre doon tayo nag-work, di ba, sa DMCI Homes. So yung mga project ni DMCI Homes, i-introduce din natin. Baka may mga viewers tayo na naghahanap ng condominium units. Yan, just contact me. Message lang kayo dyan sa comment box. And baka sakaling gusto nyo tingnan yung mga proyekto ng DMCI dito sa Metro Manila or kahit na hindi Metro Manila, meron din kaming project in other location like Davao, Baguio, and meron din sa Cebu. Lipat tayo ng lane. Medyo traffic dito sa lane na to. So yun nga, bumalik na rin yung traffic dahil dati nung panahon ng pandemic napakaluwag ng kalsada, pero since last year masyado nang matraffic at masyado nang mahaba yung kinoconsume natin sa biyahe, lalo na pag rush hour. So ngayon bare months, kaya lalong matraffic, napaka-busy ng mga tao, pabalik-balik. So nasa C5 pa rin tayo, C5 road. So pag diniretso nito, Makati, Taguig, papunta rin SLEX to. Pupunta tayong airport, dito rin ang daan. So syempre may other option like EDSA, pero karamihan dito dumadaan. Kaya medyo congested yung dito, yung traffic. So yun, medyo talagang traffic yung ating inabot. So buti na lang yung client nagsabi na malilate siya. Ayan. Kaya may extra time din tayo para makapag-prepare. So yung Lumiere Residence nga pala is located at Pasig Boulevard, Corner Shaw Boulevard. So nabanggit nga natin kanina. So isa sa mga project ni DMCI noong 2014. So ayan, pero napakaganda ng place. Mamaya papakita ko sa inyo yung lugar, kasi yung location is mataas masyado. So kahit nasa ground floor ka nung East Tower, so makikita mo overlooking to Antipolo pa rin yung view ng kanyang lobby.
So C5 ang gagawin natin, siguro liliko na tayo dito sa Canley Road. Ayan, para hindi na rin tayo mga traffic dun sa bandang dulo. Kasi dito tayo sa side ng dadaan sa may anong street ba yan? Diyan sa may Victoria Court. Diyan tayo dadaan. Pagtawid nyo rito sa Lanusa Avenue, yan, medyo mabilis na yung flow ng traffic dito. Ayan. Tapos yung kanina is Arcovia, nadaanan natin yung Arcovia City. Ayan, yung may maganda ring pasyalan, meron dong landers, may mga kainan din siya. So isa rin sa mga place na pwedeng puntahan kung gusto nyo kumain sa labas, mamasyal ng konti. So medyo against the sunlight lang tayo, kaya yung kuha siguro ng video natin yan, medyo silaw yung camera natin. Pero pagtyagaan nyo na, at least samahan nyo akong bumiyahe papunta dun sa ating work. So dito tayo sa service road ng C5 dadaan. Yan. Kasi pag umakyat ka dyan, dire-diretso na pamakati na yan. Tapos papunta ng Kalayaan Avenue, yan, Taguig, Market, BGC, dyan din ang daan. Pwede rin naman dito sa ilalim, kaya lang medyo matraffic. Pero dito tayo kasi dadaan sa Danny Floro Road pala, not Canley. So Danny Floro Avenue yan. So right turn na tayo dito. Danny Floro building, Danny Floro Street. So yan, dire-diretso dito sa so paakyat, then papunta dun sa yan, sa left side na halos yung ayan, natatanaw na natin yung Lumiere Residences. So ito yung Victoria Court sa kaliwa, sa taas ng konti. So Canley Road pala yon, yung Victoria Court. Kaduktong din pala ito ng ng Danny Floro. Or same lang yon, pinalitan lang, di ko alam. Naka-stop sila dito, hindi natin alam kung bakit, pero syempre unahan na natin sila dahil mga may problema yata yung sasakyan na yan. So ayan, nandito tayo ngayon sa Canley Road. Ayan, so halos malapit na rin tayo sa location. So that's it. Mamaya ituloy na lang natin yung video pagka nasa mismong project site na tayo ng Lumiere. So magkakaroon sila tayo ng short walk tour doon, i-upload din natin. So that's it guys, God bless, thanks, see you mamaya, and thanks for watching.